Ganda ka girl, ganda tayo. Pak, 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 ganun! Bakit nga ba ako nag-OFW? Bakit nga ba ako nagpunta sa ibang bansa? Bakit nga ba maraming Pinoy ang gusto magtrabaho sa ibang bansa? Bakit nga kaya? So ayun na nga, nai-interrupt ako kasi tinawag ako ni Lolo, narinig ko, nagbukas yung pinto niya. Ibig sabihin may kailangan siya or hinahanap niya ako. Ganyan ang buhay ng isang caretaker. Dito naman sa Taiwan, dalawa lang ang klase ng trabaho dito. Kung hindi ka caretaker, factory worker ka. Meron din namang ibang mga trabaho, pero mostly ang trabaho ng mga Pilipino dito, caretaker, yung mga nag-aalaga ng matanda, minsan nag-aalaga ng mga bata, tapos yung mga factory workers. So ang tanong, bakit nga ba tayo nangingibang bansa? Bakit mas gusto natin nakikipagsapalaran sa ibang bansa? Pwede naman dun sa bansa natin. So, bakit nga ba? Minsan ba natatanong mo yung sarili mo? Bakit nga ba gusto ko? Bakit nga ba dun sa Pinas pwede naman dun magtrabaho? Bakit mas gusto nating pumunta sa ibang bansa? So, yun ang pag-uusapan natin ngayon, mga Chebis. Kaya kung may Dear Ate Charo sa ABS, meron din namang Dear Mami Chen sa channel ko, Mami Chen TV. So ang topic natin ngayon is bakit nga ba tayo nag-work abroad? Karamihan kasi ng mga Pinoy, halos ewan ko ilang percent na ng Pinoy ang nagtatrabaho sa ibang bansa. Marami nagsasabi na baka nandito raw yung swerte, baka wala yung swerte nila doon. Kaya yung karamihan sa atin ay nagtatrabaho abroad. So, nung nasa abroad na, may iba sinuwerte, may iba minalas, may iba naman na pag malupitan ng amo, suswertihin ka na lang kung talaga makakatagpo ka ng employer na mabait, na makatao. Tulad ko, nakatagpo ako ng employer na mabait, si Lolo, tsaka yung pamilya niya. Swertihan lang din sa pangingibang bansa, mga Chebis, di ba? Siguro naman nakaka-relate ang iba sa inyo dyan. Kasi mostly sa mga Filipino, kaya sila nagtatrabaho, nakikipagsapalaran nga sa ibang bansa. So kasi, laging sinasabi ng iba, sa Pinas, mahirap kumita ng pera, lalo na kung wala kang natapos. Pero, sa Pinas, masarap. Kahit wala kang natapos, basta masipag ka, matyagang maghanap buhay, makakaraos ka araw-araw. Diba nga may kasabihan, hindi ako naniniwala dun sa kasabihan na kapag pinanganak ka ng mahirap, mamamatay ka ng mahirap. Hindi yun totoo. Kapag pinanganak ka ng mahirap at namatay ka ng mahirap, kasalanan mo yun. Malamang hindi ka nagsikap. Kasi marami namang pagkakataon para magsikap, magtiyaga, mangarap, magpursige, kaya hindi ako naniniwala sa kasabihan na yun. So, kaya maraming nag-work abroad kasi nga ayun, nakikipagsapalaran, kanya-kanyang swerte. Kaso pag minalas ka, malas talaga. Kasi marami akong nababalitaan, lalo sa Hong Kong, ganun. Maraming inaabuso, lalo na sa Saudi, sa Riyadh. Maraming mga inaabuso ng employer, nire-rape, pinagmamalupitan. Yun ang masakit eh. Yung nagtatrabaho ka ng marangal, tapos pagdating mo sa ibang bansa, syempre hindi natin kalahiyan. Hindi tayo pare-parehas ng kultura. Pero kapag nakatagpo ka nung, sabihin na nating walang puso, malas-malas mo lang talaga. Kaya nga sabi nila yung pag-abroad hindi talaga biro-biro. So, bakit nga ba tayo nag-abroad? Siyempre sabihin natin para sa pamilya, para sa mga anak, para sa magulang. Or pwede rin nating sabihin, gusto ko lang ma-experience kung ano yung pakiramdam ng nag-abroad. Kasi noon ako, nung bata pa ako, mga Chebis, halos kasi lahat ng kapatid ko, hindi naman halos-halos, siguro mga
Yung 3 kong ate na sa ibang bansa. Kasi nga 10 kami, di ba? Yung 3 kong ate na sa ibang bansa. Tapos yung 2 kong kuya na sa ibang bansa din. So, nung maliit ako, parang lagi ko sinasabi, darating din yung araw, makakasakay din ako ng eroplano. Gusto ko rin mag-abroad. Sabi ko, kaya magsisikap akong mag-a-abroad ako. Kasi nakikita ko sila, padala dito, padala doon. Ang sarap lang ng pakiramdam pag may package, di ba? Tapos kapag tatawag sila, sabihin nila, o anong gusto mo, ganun, ganyan, ganun. Kaya sabi ko, gusto ko rin mag-abroad, sabi ko sa kanila. Tapos nung dumating na yung time na kinakailangan ko ng mag-abroad, at eto na nga, nag-abroad na ako. Doon mo marirealize pag dumating ka na sa point na hindi rin pala masarap mag-abroad. Siguro, kaya lang tayong napipilitang mag-abroad kasi nga gawa ng mahirap ang buhay sa Pinas, hindi sapat ang kita, hindi sapat pang tustos. Kaya minsan iniisip natin, no choice kundi mag-abroad kasi sa abroad madali nga naman ang pera. Pero pag nandito ka na, oo, madali ang pera, lalo na kung malaki ang sahod. Kasi kami dito, fix lang ang sahod namin. Tapos ang trabaho namin dito, nag-aalaga ng matanda, yung mga caretaker. Minsan, bonus na lang yung lilinisin mo yung bahay, magluluto ka. Siyempre, dito ka na rin nakatira, kaya lilinisin mo na talaga yung buong bahay. Mas sinuwerte ka pa kung 2 lang kayo ng amo mo sa loob ng bahay. Malas-malas mo lang kapag pati mga anak, kasama mo, sakop mo, sa lilinisin, sa aasikasuhin. Minsan, may sakit na yung alaga mo, tapos mag-aasikaso ka pa ng mga anak niya, asawa nung anak niya, apo nung anak niya. Yun yung mahirap minsan. Marami kasi akong kaibigan na gano'n, no? Dapat ang priority lang i-asikasuhin yung matanda, pero minsan, may mga kasama pang anak nung anak, kaya minsan talagang sobrang pagod. So, kaya tayo nangingibang bansa dahil sa pamilya. Tulad ko, bakit ako ng ibang bansa? Para sa mga anak ko. Siguro maraming makaka-relate sa akin dahil marami naman Pinoy ang nangingibang bansa. Marami nagtatrabaho at nakikipagsapalaran sa ibang bansa. Pero alam nyo, Chebis, alam nyo guys, at sa lahat ng mga nakikinig, at sa lahat ng makikinig sa vlog ko ngayon, mahirap din yung kalagayan namin mga OFW. Masarap kapag sumasahod, syempre hawak mo na yung pera. Pag kinonvert mo yan sa peso, malaki. Pero minsan dadaan lang yan sa palad mo. Kasi pag dumaan yan sa palad mo, kwentahin mo, tuition ng anak mo, bills nila sa Pinas, pagkain nila sa Pinas, panggamot, ganyan, ganun, ganyan. Minsan matitira sa'yo, bariya na lang. Minsan matitira sa'yo, tamang pagkain na lang. Ako, sa totoo lang, kasi hindi ko kinakaila na marami akong binabayaran dito sa Taiwan. Kaya minsan, kung ano lang yung sapat, yun lang ang ipapadala ko sa kanila. Minsan, matuto ka rin magtiis kung wala nang natitira. Minsan, mag-isip ka kung paano ka rumakit, pandagdag kita. Pero ang nakakasama lang ng loob, siguro maraming makaka-relate dito. Minsan, naipadala mo na lahat. Minsan parang feeling mo kulang pa, hindi sapat. Bakit? Kasi minsan pakiramdam mo, hindi nila naisip yung pagod mo. Hindi nila naisip kung gaanong hirap at pagod yung pinuhunan mo bago magkitain yung sahod na yun. Pag pinadala mo sa kanila, minsan, swerte na lang kung napupunta yan sa mabuti. Malas-malas mo kung yung pinadalan mo, may bisyo pa. Sana lang lahat ng pamilya na nakakatanggap ng sustento mula sa mga anak or magulang na nasa ibang bansa, sana gastusin mabuti, sana dalhin sa mabuti, kasi hindi nyo alam kung gaano namin pinaghirapan yan. Kumbaga dugot pawis namin yan. Lahat gagawin namin dito para sa pamilya. Marami dito nagtitiis, nag-uulam lang ng ganun, kung nalalaman nyo lang. Nagtitiis sa ganung ulam para may maipadala sa pamilya. Halos lahat ng OFW, ganyan.
ah, minsan nagtitira lang ng konti tapos ipapadala lahat sa pamilya. Tapos pagkatapos mong sumahod na ipadala, malas pa kung hindi ka na maalala. Maalala ka lang minsan. May iba hindi ko naman nilalahat. May iba nakakaalala, merong iba hindi ka na maalala after ng sahod. Bakit? Kasi siguro yung iba na-fulfill na yung gusto. Tapos minsan hindi na naiisip yung kayang anak ko, yung kayang kapatid ko, yung kayang nanay ko, may natira pa kaya sa kanya? May kinakain kaya siya? May pambili kaya siya ng gamot? Sana lahat nakakaisip ganun, ano? Swerte na lang kung may pamilya kang ganun. Swerte na lang kung may mga anak kang ganun. Pero kung malas mo kapag nagkaroon ka ng pamilya na lagi lang inaantay yung sahod mo, di ko lang alam kung meron talaga na ganong klase ng pamilya. At kung meron mang ganong klase ng pamilya, yung alam nilang yung aking katapusan, after nun pag naubos na yung pera, wala nang paramdam. Magpaparamdam na naman pag malapit na ang sahod. Parang hindi kaya blessed kapag ganun ang naging pamilya mo. Hindi lang nila alam kung gaano kahirap maging isang OFW. Ang sarap lang, alam nyo ba na ang sarap lang sa pakiramdam ng isang OFW pag kahit walang sahod, kahit walang pinapadala, o kamusta ka na dyan? Yung simpleng kamusta lang, kamusta ka na dyan? May mga vitamins ka bang iniinom? Hindi ka ba napapagod? O baka masyado ka na nagpapakapagod? Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Yung bang araw-araw ka lang kamustahin na gano'n ng pamilya mo, napakasarap po sa aming pakiramdam. Parang priceless ang saya kapag nakaka-receive kami ng ganong mensahe mula sa pamilya. Pero kapag yung wala kang nare-receive na ganon or wala nakakaalala sa'yo, maaalala ka lang pag-araw ng sahod. Napakasaklat. Ayokong maranasan yung ganon, at kung meron mang mga OFW nakakaranas ng ganon, napakasaklap, napakasakit. Kasi yung simpleng kamusta nyo lang, nagpapalakas yun sa loob namin. Yung simpleng kumain ka na ba? Ang sarap sa pakiramdam kahit napapagod kami kasi ramdam namin na may pamilyang nag-aalala sa amin, nagmamahal. Pero pag wala, napakasakit talaga. Kaya mahirap maging isang OFW, mga Chebis. Kaya hanggat maaari, mas masarap pa rin talaga sa Pinas. Magtiyaga ka lang, matutong magsikap, iba pa rin yung kasama mo yung pamilya mo. Pero sabi nga nila, sama-sama nga kayo pero wala naman kayong kinakain. Hindi mo naman matustusan yung pangangailangan ng pamilya. Hindi mo mabibigyan ng hindi mo mabibigyan ng magandang kinabukasan ng mga anak. Pag sa Pinas ka guys at masipag ka naman at matyaga, kaya mo naman tustusan yung pangangailangan ng pamilya. Kaya mong bigyan ng magandang edukasyon or magandang future ng mga anak. Yung pangingibang bansa, siguro minsan no choice ka na lang or parang inisip mo na lang na mas magandang opportunity, mas malaki ang kita para matustusan mo yung pangangailangan ng pamilya. Minsan ang mahirap pa nun, nandito ka sa ibang bansa, iiwan mo yung asawa mo sa Pinas, tapos ito pa yung maging way minsan na paghihiwalay nyo. Ay sa mga susunod na vlog ko, yun ang magiging topic ko. Kung bakit nga ba nagloloko yung karamihan or ilan sa mga nangingibang bansa. Bakit nga ba? Sa mga susunod kong vlogs, yun ang itatopic natin. So ngayon, ito muna yung topic natin about sa OFW, kung bakit ka nagtrabaho ibang bansa. So ayun, yun lang ang masasabi ko. Mahirap na masarap ang ibang bansa. Masarap kasi maganda kita, may dollars kang kita. Mahirap kasi malayo ka sa pamilya. Sana yung mga pamilyang iniwan sa Pinas, kamustahin nyo naman araw-araw yung pamilya nyo. Kamustahin nyo, kumain na ba? Wala ka bang nararamdaman na iba dyan? O kamusta yung kalusugan mo? Sarap lang sa pakiramdam yung ganun. Kahit yung simpleng kamusta lang, malaking impact sa amin yun. Huwag kayong makakalimot na kamustahin kami. Kasi hindi nyo alam kung ano yung hirap namin dito sa ibang bansa. Hindi nyo alam kung ano yung mga nararanasan namin. Lahat na yata na-experience
ng hirap naranasan namin dito. Swerte na lang siguro yung iba, pero halos karamihan ng nag-OFW, mahirap ang nararanasan. Yun nga lang, mapalayo ka sa anak mo, sa pamilya mo, napakahirap naman. Pero lagi namin iniisip yung kapakanan ng aming pamilya, kung paano namin mabibigyan ng magandang future yung aming mga anak. So sana sa mga kapwa ko OFW na makakanood ng video to at sa mga pamilya nila, tayo mga OFW, tiis lang, lagi lang manalangin sa Diyos, huwag makakalimot manalangin kasi malayo tayo sa pamilya natin. Wala naman tayo ibang masasandalan, hindi si Lord. Pag may mga problema tayo, lakasan lang ang loob natin. Huwag tayong panghinaan ng loob. Kasi alam niyo, sa totoo lang, itong nangyari sa kaibigan kong si Malago. Hindi ko rin inaasahan yun, nabigla din ako. Hindi ko rin naman alam kung may mga personal siyang problema. Basta alam ko, masaya siyang tao, masaya siyang kaibigan, yun lang alam ko sa kanya. Hindi ko alam kung may mga personal siyang issue or problema. Hindi ko yun inaalam. At minsan nagsasabi siya sa akin, minsan siguro nahihiya siya. Kaya yung nangyari sa kanya, siguro oras na rin niya. So na-interrupt na naman, saan ba tayo natapos? Yun sa friend kong si Malago, siguro oras na nga niya. Kaya lagi kong pinagpipray na sana magkaroon ng kapayapaan yung kaluluwa niya. Kasi alam ko, hindi niya patanggap mawala kasi marami pa siyang pangarap sa mga anak niya. Marami pang plano. Kaso syempre, hindi naman natin alam ang buhay. Hindi natin alam kung anong mangyayari sa mga susunod na araw, sa mga susunod na panahon, kung kailan tayo kukunin ni Lord. So, kailangan lagi tayong handa. Kaya dapat yung pamilya natin sa Pinas, huwag niyong kakalimutan kamustahin kami. Kahit hindi araw ng sahod, huwag kayong magsawang kamustahin kami. Kasi yun lagi nagpapalakas sa loob namin. Kahit marami kaming problema, kahit marami kaming hirap na nararanasan. Katulad ni Malago, hindi ko man alam yung mga problema niya, pero ramdam ko kasi minsan nagre-reveal yan sa akin. Siyempre, ganoon naman kami mga OFW eh. Nagsasabihan ng mga problema. Kaya nga mahirap talaga maging OFW. Kaya sana, habang maikli lang ang buhay, enjoy natin lahat, matutong magpasalamat sa araw-araw, maging handa sa lahat ng oras. Dapat alagaan ang sarili, huwag makakalimot magdasal, kasi wala tayong magiging kakampi, sandigan, kundi siya. Ako, subok na subok ko yan. Kasi ako malayo sa mga anak ko. Ang tanging nagpapalakas lang ng loob ko, yung pagdadasal. Pero kahit gusto ko na umuwi, hindi ko magawa. Siyempre, maraming obligasyon. Pero lagi kong pinagpipray na sana balang araw makauwi. Kasi iba pa rin, di ba? Iba pa rin pagkasama ng pamilya. Kasi dito, sa ibang bansa, iba naman ang kultura dito. Wala ka masyadong, hindi mo naman, kumbaga, mahirap maging dayuhan. Mahirap talaga. Kaya sana, yung mga pamilya dyan, ng mga OFW, matuto kayong makontento rin sa kung magkano na lang ang pinadala nung anak nyong nasa ibang bansa, yung nanay nyo nasa ibang bansa. Wag yung puro reklamo, bakit ganito lang pinadala mo? Kulang to, hindi to sapat, wag ganun. Wag ganun. Makontento na lang kung ano yung pinaghirapan at inabot sa inyo. Matuto kayong magpasalamat, matuto kayong mga musta. Hindi po pwedeng bili mo ko niyan kasi hindi naman kami nagpupulot ng pera dito. Kaya ayun mga Chebis, nakakaiyak kasi alam ko marami makaka-relate dito sa vlog ko na to. Kaya nga gusto ko gabi-gabi magre-real talk ako. Siyempre,
minsan yung i-real talk mo, yung nangyari na rin sa'yo through experience, di ba? Kaya sana, tayong lahat ng OFW alagaan ng sarili. Basta huwag makakalimot magdasal. Kasi darating din yung araw, makakasama din natin yung pamilya natin. Huwag tayong tumigil manalangin at umasa na balang araw, makakauwi din tayo sa kanya-kanyang pamilya, di ba? Iba pa rin yung feeling pagkasama mo yung pamilya mo. So hanggang dito na lang. Sa mga susunod kong real talk, marami akong i-share sa inyo. Sana yung mga subscribers ko, yung mga nanonood sa akin, yung mga nagtitiwala sa akin, huwag sana kayo magsawa. Sana meron kayo napupulot na magandang aral sa mga binablogs ko. Sana makatulong din sa inyo yung mga tips. Hindi ko sinasabing sundin nyo ko, or hindi ko sinasabing perfect lahat ng sinasabi ko. Ito ay pansariling opinion ko lang po. Kumbaga, ito lang yung nararamdaman ko. Kaya sana, huwag kayong judgmental, bawalang judgmental. So, hanggang dito na lang. Salamat sa pakikinig. Like, share, subscribe na lang po. And don't forget to click the notification bell para updated kayo lagi sa mga vlogs ko. Good night po sa inyong lahat. Mag-iingat palagi. Be good. Be generous. Huwag makakalimot mag-pray. Paulit-ulit ko yung sasabihin at sana matapos na ang pandemic lalo na sa Pinas. Sige po, good night na sa lahat.